Gustong mag-abroad ng asawa mo, payag ka ba? Disclaimer lang ha, ang lahat ng sasabihin ko ngayon ay base lang sa sarili kong experience. Kayo ang may hawak ng buhay nyo, kayo pa rin na magdidesisyon yan. Pero minsan, sa buti pa rin na natututo tayo sa mga bagay na nauna nang natutunan ng iba. Kumbaga, shortcut na to. Hindi yung magta-trial and error ka pa, kung meron ka namang mapapagtanungan. Eto tanong ko sa'yo, paano ba kayo nagkakilala? Paano ba kayo nagkainlaban? Paano ba kayo nagka-develop pa nung una? Paano ba kayong naging magaan ang loob sa isa't isa? Paano nagsimula ang love story nyo? Umpisa, hindi naman kayo magkakilala, naging magkaibigan. Sa pagkakaibigan, nagsisimula ang lahat, di ba? Tapos dahil lagi kayong magkasama, nagkaka-developan. Pagkatapos nun, nagjowaan na hanggang sa nag-asawahan na. Mapakasal o hindi, nagsama sa isang bubong. So, pag-aasawa na, ang tawag natin ngayon doon. Hindi katulad ng unang panahon, hanggat hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Ngayon, di na yata masyadong uso ang kasal. Nung una, yung sweldo mo at yung sweldo ng jowa mo, nung hindi pa kayo nagli-live-in, parang okay naman. Pero, nung nagsama na kayo sa iisang bahay, parang kulang na. Kasi syempre nagkakaroon kasi kayo ng mga preferences. Parang ganito, ay magandang bumili ng bagong lamesa, magandang bumili ng bagong cabinet. So ngayon yung pera nyo nagkukulangan na at eto na, mabubuntis si Mrs. Aba syempre, pag nabuntis si Mrs., gastos. Gastos na malaki. Meron niyang check-up monthly. May lihiyan, di ba? Pabili ng mangga. Tapos meron yung vitamins. So, gastos yan. Kaya yung sweldo ng mag-asawa, hindi na nagkakasya. Eto na, nanganak. Siyempre, pag nanganak, mas lalong gastos. Bayad sa ospital, bayad sa kung ano-anong gamot na iniinom, vitamins, ganyan, damit, diaper, gatas. Magpapacheck up na si baby. Tapos, yung bahay nyo dating nirerentahan na maliit, kasya naman kayo. Pero dahil may anak na kayo, hindi na kasya. Lalo pa kung kukuha kayo ng kasambahay. Kasi wala nang maiiwan sa bahay, may bata nang kailangang bantayan. Masikip na yung bahay. So, kailangan lumipat ng mas malaking bahay. So, anong nangyayari? Yung sweldo mo at yung sweldo ng mister mo o ng misis mo, kulang na. Bihira na kayo makalabas, hindi na kayo nakakapag-date. Eto na. Yung isa sa inyo makakaisip na ang hirap naman ng buhay, lalo na yung mas hindi sanay sa kulang, sa kapos. So makakaisip, mag-abroad na lang kaya ako. Eto na ang problema. Mag-abroad. Payag ka? Payag ka? Hindi, no joke, payag ka? Ay, oo, payag ako for the sake of money. Alang-alang sa pera, makabili ng bahay, or makarenta ng mas malaking bahay, makabili ng sasakyan, mapag-aral si baby. Papayag ka na lang, 'di ba? No choice. Syempre may mga pangarap ang tao sa mundo. So, bakit naman hindi, 'di ba? Pwede naman. Madalas maganda ang mga plano bago umalis. Mag-uusap ang mag-asawa, mag-iiyakan pa yan. Babe, mamimiss kita. Ngayon pa lang namimiss na kita. Parang hindi ko yata kaya. May mga ganong eklabo yan, di ba? Kailangan madalas muna tayong lumabas ngayon kasi ilang taon ang kontrata mo, 2 taon kang mawawala. 2 taon kang wala sa tabi ko. O, eto. Kapag magkasama kayo, tuwing kailan kayo naglalambingan sa gabi? Gabi-gabi? Every other day? Once a week? Once a month? Saan ka ba na in love? Diba sa lambingan? Ano ba yung kinailangan mo? Ano ba in the first place ang kaibahan ng isang jowa at ng isang kaibigan? Diba ang kaibigan, hanggang kausap ka lang, hanggang tawanan ka lang. Bawal nga maghawakan yan. Kasi magkaibigan lang. Alam mo yung hawakan nyo, casual na casual. Yung tipong paluan lang na ganyan.
Yung hawakan sa kamay na ganyan lang na alalay saglit, ganun. Ngayon, kaya ka nagjowa kasi gusto mo yung advantage, yung benefit ng may ka-holding hands, may kalambingan, may kakulitan na hindi bawal. Kasi human needs yan eh. Kailangan niya ng tao. Lambing, kailangan niya ng tao. Sino ba naman ang hindi? Kahit nga animals, kailangan yan eh. So, kung mag-a-abroad siya, yung pangangailangan natin bilang tao, mawawala. Eto ang tanong, kaya mo bang wala? Walang kiss, sa video na lang, para lang kayong tanga, di ba? Sa video lang kayo nagkikiss, wala na. Walang holding hands, wala kang kakiskisan ng paa sa gabi, walang, ay init, huwag kang tumabi sa akin. Walang ganun. Walang kasabay kumain, walang kasabay maligo, walang iniintay sa gabi, walang hinahatid sa umaga. So yun, kaya mo yun? Kaya mo? Ay oo, kaya ko. Alang-alang sa anak namin. Eto na, alang-alang sa anak. Dati kasi asawa ko nag-OFW. Merong seminar bago umalis. Kasama ako nag-seminar. Although, hindi naman ako dapat sumama dun sa seminar. Dapat sa labas lang ako. Pero, pinapasok kasi ako nung trainer nila. Ito yung topic. Health, yung safety. Tapos ito yung isang idiniscuss, sabi sa amin. 75% daw ng OFW ay nagiging broken family pag nasa ibang bansa na yung asawa. Alin lang sa dalawa? Manglalalaki o mambababae yung nag-abroad? O manlalalaki or mambababae yung naiwan. 75%. So, ibig sabihin, sa kada 100 OFW, 75 na tao dyan, hiwalay. Broken family. Family, ibig sabihin, may nanay, may tatay, may anak. Eto naman, sabi pa. At 90% ng OFW ay ng lalaki or ng babae. Uy, hindi ako nagsabi niyan ha. Ang nagsabi niyan ay yun mismong nasa OWA. Hindi ko yan gawa-gawa. Yan ay diniscuss mismo sa seminar. Ibig sabihin, sa 100 na mag-asawa, 10 lang dyan ang hindi nagtataksil. Kapalad naman ng 10 na yun, di ba? At sa 90 na nagtaksil, 75 dyan naghiwalay. So, ibig sabihin, yung sa 90, may 15 na makakaligtas. Parang magdidesisyon na, ay, wag na tayong maghiwalay. Ng babae ka, ng lalaki ka, sorry na, okay, sige, pinapatawad na kita, tayo na uli. Pag nandyan ka, kayo ng jowa-jowaan mo dyan, pero pag nasa Pinas ka, ako ang jowa mong legal. Legal wife ito. Parang ganun. Ang pangit. Alam mo nung narinig ko yun, parang gusto ko na pa-back outin yung asawa ko. Kasi, ano na, yung asawa ko, bago yan umalis, may history na siya ng pambababae. So ngayon, nanghingi siya ng tawad sa akin. Dinala ko niyan sa Manawag. Niluhuran niya ako dahil humingi siya ng tawad sa akin. At niluhuran niya yung altar dahil humingi siya ng tawad sa Diyos. At lumuhod kaming dalawa sa harap ng altar dahil humingi kaming dalawa ng tawad sa Diyos. Dahil natural, it takes two to tango. Ibig sabihin, malamang-lamang may kasalanan din ako, kaya rin siya ng babae. Hindi ko na rin yung itatanggi. Kung ano man yung kasalanan ko, ay ewan ko. Kung alam ko man o hindi ko alam, hindi ko na maalala. But the point is, nakaramdam ako ng sincerity nung time na aalis siya. Kasi kasama na ang Diyos, di ba? Dalawa na kami nagdasal eh. Dalawa na kaming lumuhod at humingi ng tawad. At humingi siya ng tawad sa akin with matching tears. Alam mo yun, yung umiiyak kaming dalawa dun sa simbahan. Dahil nagkamali nga siya at ng babae siya. Nangako siya sa akin,
Hindi na daw niya mauulit, dalang-dala na daw siya. Dahil nasira niya yung tiwala ko. So, eto na. So, sabi ko, kung dito nagawa niya yun, paano yan sa ibang bansa? So, pangako niya sa akin, hindi na niya uulitin. Alam ng Diyos na buo ang loob niya at totoo ang panghingi niya ng tawad sa akin. So, ganun ka-sincere. Alam mo yun, may kilig factor na, okay, yung asawa ko hindi na uli mambababae. So, eto na yung nangyari, no? Nung sinabi niya yun dun sa meeting na 90% ay nagtataksil at 75% ay natutuluyan na maging broken family. Eto ngayon ang tanong ko. Ganun pala, na ganun kataas ang rate, 75%, sa kada 100 Pilipino na OFW, 75 doon ang nasisira ang pamilya. Bakit natin pinopromote ang OFW? Parehas ng rason mo kung bakit ka pumapayag na mag-abroad ang asawa mo. Pera. Pera. Tama ba yun? Di ba na nagpakasal kayo, meron kayong sumpaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang kamatayan? Nagkaanak ka lang lalayo ka na, di ba? Akala ko ba sa hirap at ginhawa? Bakit hindi kayo dito magsama sa hirap at ginhawa at dito kayong dalawa magtrabaho ng maayos, nang mabuhay niyo ang pamilya niyo nang walang hiwalayan? Kasi kung ganun kataas ang rate ng naghihiwalay, ng nasisirang pamilya, hindi yun biro. Hindi biro. Sa Bible nga, di ba, bawal? Wala nga divorce sa Bible. Sa bansa nga natin, walang divorce. So, bakit pinopromote ang OFW? Sa pera? Pera-pera? Pera-pera ang lahat. Paano ang values ng pamilya? Paano yung pinangako nyo sa isa't isa? Hindi naman lahat, 75% naman. Huwag mo namang lahatin. Oo nga, 75%. Ang tanong, gaano katatag yung partner mo? Gaano katatag? Baka nga naging jowa mo yan ng may jowa Alam mo yun, kumbaga parang may jowa yan, nagkakilalahanan kayo, nagkainlaban kayo, ibig sabihin marupok. Kung ganun ang sitwasyon na yan ay jowa ng iba, naging jowa mo, naging kayo, tas pag-aabrodin mo, ay malamang sa alamang. Malamang sa alamang, kasama ka sa alin sa dalawa? Sa 90% or sa 75%? Bakit? Kasi marupok. Paano ko naman nasabing marupok? Kasi nga ang istorya natin ay naging kayo na may ibang kapartner yan. O di marupok? Kasi pag may partner ka na, huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon yung sarili mo na matukso pa sa iba. Kasi ang tukso ay hindi nilalabanan. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Nataas mo ngayon nun So, anong ginagawa pag may tukso? Nilalayuan. Tinatakbuhan. Ngayon, syempre, no choice. Dahil nga may anak, kailangan pag-aralin, kailangan mas malaking bahay dahil nagbabayad na ng katulong. Kaya kailangan mag-abroad. Eto na, nag-abroad na. Sa una, may iyak-iyak. Miss na kita. Wala ka sabay kumain. Naalala ka ni baby. Iyak nang iyak si baby. Pero alam mo ba, yung kasabihan na time heals wound. Ibig sabihin, ang oras ay ginagamot ang sugat. So kahit anong miss-miss nyo dyan, namimiss na kita, mahal na mahal kita, kalaunan masasanay ka na wala siya. Bakit? Kasi hindi mo naman kasama yan na pinanganak ka. Nag-iisa ka nga ng pinanganak ka, buong buhay mo nga nag-iisa ka. Kailan ka lang nagkaroon ng jowa, di ba? Sino ba ang kasama mo buong buhay mo? Nanay mo. Mula nasa tiyan ka, nanay mo ang kasama mo, pero guess what? Naalala mo pa ba nanay mo? Minsan nga, hindi mo na siya maalala. Nasasaktan na yung nanay mo. Yung anak ko, hindi man lang ako ma-text. Yung anak ko, hindi na ako naaalala. Diba? So, anong seguridad mo na yung asawa mo na yan ay hindi mo makakalimutan? Aba, hindi ko nilalahat. Kasi nga, meron pa namang natitirang 10% na nakakaligtas sa tukso. Napakaliit na porsyento. 10%. So, ngayon, pag nandun na yan sa ibang bansa, makakaramdam yan ng lungkot. Ikaw na naiwan sa Pilipinas, ay syempre malulungkot ka rin. Bato ka ba para hindi malungkot, di ba? Hindi ka bato, tao ka. Pagdating niya sa ibang bansa, lungkot na lungkot yan. Ikaw dito sa Pilipinas, malungkot ka kasama mo anak mo.
Malungkot ka kasama mo nanay mo, kasama mo yung mga kapatid mo. Pwede ka mamasyal kahit saan ka magpunta, alam mo yung pupuntahan mo. Pwede ka makipagmarites dyan sa kanto. Pwede ka makipag-inuman doon sa mga barkada mo. Pwede ka makipagtsikahan kay kumpare. Ayan na. Nagsisimula na, may kumpare na. May barkada na. May BFF na. Hindi, walang mali siya. Oh, come on. Oh, come on. 10% lang, kasama ka ba sa 10%? 10% lang yung kaya eh. Hindi ito galing sa akin, no? Hindi ako judgmental. Galing ito sa statistics. Kinikwento ko lang sa inyo yung narinig ko sa seminar. So ngayon, kung ikaw nga dito nalungkot, yung asawa mo pa kaya na nasa ibang bansa na walang kilala, lalo na kung malamig yung ibang bansa, ay ginaw-ginaw, di ba? Hindi siya makakilos, yung panga niya naninigas na. Ay nako, guess what? Talagang pag may nakatinginan yan sa mata, ay yun na. O pag mainit naman, makakakita yun ng mga babaeng nakaluwa na. O katulad nito, nakaluwa na, itago natin. Ayan. But the point is, kung yung nandito sa Pilipinas na naiwan, nalulungkot, di lalo pa yung nasa ibang bansa. Kaya nga may nababaliw. May tumatalon sa building. Kasi iba ang lungkot doon. Hindi katulad dito na pag lumabas ka, makikita mo na yung mga kamukha mo. Aba, doon hindi. Katulad ko, sa ko nagpunta sa Singapore, aba, paglabas ko, ang puputi nila, tsaka ang sisingkit, ang laki ng mata ko. Ang papayat nila, chabi-chabi ako noon. Diba? Wala kang maramdaman na may kakampi ka. Kasi unang-una, magkakaiba itsura nyo. At wala kang maramdaman na may kakampi ka kasi magkakaiba yung lengguwahe nyo, yung salita nyo. Kahit napikon ka na wala ka mapagsabihan. Kasi paano mong sasabihin sa asawa mo yan? Magkaiba kayo ng oras. Lalo na kung may trabaho yung asawa mo. Paano mong tatawagan yan? Di napagalitan yan dito ng boss niya. O ikaw, kung tatawag-tawag ka sa telepono, nasa ibang bansa ka, paano kang tatawag? Di napagalitan ka ng boss mo. Paano kung yung katrabaho mo, Pinay? Ayan na. Di nakahanap ka ng kakampi. Kaitsura na, kalengguwahe pa. At parehas kayo ng pinagdadaanan. Parehas kayong namimiss ang mga asawa. Kasi ito rin yun 90% daw ng nag-OFW ay married, pamilyado. So, pag inanalyze ko yung sitwasyon, ibig sabihin yung 10% na nakakaligtas sa pagtataksil ay hindi dahil sa nakaligtas sila dahil matatag sila, kundi dahil single sila. Di walang tinatapakan tao kasi single kahit kanino makipagjowa, okay lang. Single ka pero yung may mga asawa, di sablay. Ibig sabihin, kung 90% na nag-a-abroad ng OFW ay may asawa, ibig sabihin malamang sa alamang yung katrabaho mong Pilipina na yan na kinakatiktigan mong ganyan ay may asawa din. De syempre magkakalabasan kayo ng sama ng loob, ng ginaw, ng init. Makakahanap kayo ng comfort, ng home. Parang feeling mo at home ka sa kanya. Bakit? Kasi wala kang kakampi sa ibang bansa, wala kang kaitsura, wala kang kasalita. Tapos parehas kayo ng pinagdadaanang problema. So ngayon, sa kanya ka makakapag-open up, parang at home kayo sa isa't isa, komportable kayo sa isa't isa. Ngayon, dyan na, i-compare nyo na, alam mo, yung asawa ko, hindi ganyan. Yung asawa ko, pag sinabi kong, hirap na ako, ay, tumigil ka! Kasi iba yung sitwasyon ng parehas kayong nandito sa Pilipinas at iba yung sitwasyon ng parehas kayong nasa ibang bansa. Kasi, pag parehas kayong nasa ibang bansa, nung ibang Pilipino, hindi yung partner mo, syempre parehas kayo ng challenges ng pinagdadaan ng paghihirap. Kaya yun, nakakahanap kayo ng comfort sa isa't isa na feeling nyo, uy, destiny ko na to. Soulmate ko na to. Ito lang taon to ang nakaintindi sa akin at nagbigay ng halaga sa akin. Lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan ko. Ngayon ako nangangailangan ng makakaintindi. Ngayon ako nangangailangan ng taong makakasama. Ngayon ako nakangailangan ng
kakampi. Ang asawa ko, kada tatawag ako, galit. Bakit? Kasi naiinis yung asawa mo kasi wala ka. Alam mo yung feeling na kailangan kita pero wala ka kaya naiinis ako sa'yo. Babae pa, lalo na mga babae, moody yan. Lalo na pag meron. Kaya sabihin mo, pag tumatawag ako sa asawa ko, laging galit. Kaya ayoko nang tumawag dun eh. Buti na lang nandiyan ka. Kasi ikaw, naiintindihan mo ko. Kasi ikaw, napaparamdam mo sa akin na mahalaga ako. Yung pala, yung kinakausap mo na yan na OFW rin na nagigiging kalapitan mo na ng loob, ay pamilyado rin at ganyan din. Oo nga yung asawa ko nga, ganyan din. Kasi nga, parehas ng sitwasyon ng pinagdadaanan. So eto na. Siyempre, balik tayo sa unang pinag-usapan natin. Kailan ka ba na in love? Kailan ka ba na-develop? Di ba nun lagi kayong magkasama? Di lagi nga kayong magkasama, kaya nagka-developan. Pag nagka-developan, ano na ang kasunod? Jowaan. Eto na, nagjowaan na. Pilian. Sino nang pipiliin mo? Siyempre, ang pipiliin mo na yung kasama mo. Kasi unang-una ayaw mong bumalik sa Pilipinas dahil alam mong pag bumalik ka sa Pilipinas, wala kang trabaho. Kaya pipiliin mo yung kasama mo kasi masaya kayong magkasama. Natural. Pares kayo na pinagdadaanan eh. So, ayan. Ano nangyari? Hiwalayan na. Sinong kawawa? Bakit ka ba nagpunta dyan? Kaya alam mo yun, dapat bago kayo magpunta sa abroad, bago mo payagan yung asawa mo mag-abroad, kailangan yung goals nyo, yung target nyo, klaro. Hindi yung nakitaan mo lang ng malaking puwet yung kasama mo or nakitaan mo na lang ng lambing. Dahil parehas kayong gutom sa lambing, ipinagpalit mo na yung pangarap nyo ng tunay mong asawa. Tapos nabaliwala. Yung nasa Pilipinas, hindi na nakakatanggap ng remittance, ng padala. Siya ngayon ang nagsasakripisyong buhayin yung anak nyo. Habang yung kayo sa ibang bansa nagpapakasasa dun sa parehas yung malaking kita. Tapos pinabayaan nyo yung mga pamilya nyo dito. Di sana hindi na kayo ng ibang bansa, ganun din naman pala, magugutom din naman pala yung batang yan eh. Bakit gutom? Nasa abroad. Kasi nga, naghiwalay. At tong mga taon to, kapag naghihiwalay, pati yung sustento sa pamilya, pinuputol. May anak ka eh. Nag-abroad ka, ng babae ka o ng lalaki ka, tapos kakalimutan mo na may anak kang binubuhay, nakalimutan mo na may responsibilidad ka sa asawa mo. Uy, gising! Nang nag-asawa kayong dalawa, responsibilidad nyo ang isa't isa. May pinirmahan kayong kontrata. Nasa kontrata nyo yan na responsibilidad nyo ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Ngayon, mambababae ka, hindi mo napapadalan, hindi mo nasusustentuhan yung anak mo. Ano ka, hello? Yan, kaya ngayon nagkakatulpuhan dahil sa ganyan, nagkakademandahan. Syempre, nagkakasiraan ng pagkatao, so matutuluyan ang paghihiwalay. So hindi na yan magbabalikan kasi nagkasiraan ng pagkatao. Nagkaroon ng kahihiyan sa pamilya ng kabila at sa pamilya ng kabila. So tuluyan ng hiwalay. So, sinong kawawa? Una, syempre yung anak, kung may anak. Kung walang anak, yung babae. Kung ang sumira ng relasyon ay yung lalaki, ha? Alam nyo bakit? Kasi dala-dala ng babae yung apelido ng lalaki. Grrr, di ba? Alam mo yun, yung naiinis ka kasi niloko ka niyan, tapos dala-dala mo yung apelido. Kaya kung alam mo, kung may mga single dyan na nakikinig sa akin, hoy, gising, wag nyo nang papalitan yung apelido nyo. Para ano man ang mangyari kasi hindi nyo hawak ang desisyon ng ibang tao. Sarili nyo lang ang kaya nyong baguhin. Sarili nyo lang ang kaya nyong desisyonan. Kahit gaano ka katino, hindi mo hawak ang desisyon ng lalaki. Kung yan ay magloloko yan. Pag nagloko yan, naghiwalay kayo, dadalin mo apelido niya ang saklap. Ang saklap. Paano mo mababago? Paano mo maibabalik? No way. Alam mo kung anong way? Kailangan mo magpaanal. Sige, magpaanal. Magkano? 300,000 lang naman pataas. Carry mo?
Kaya nga nag-abroad yung asawa mo kasi kulang, kapos. Ngayon problema mo, paano magpa-anal? Dahil lahat ng pipirmahan mo, apelido niya. Di ba ang saklap? O kaya yung mga single dyan. Sige, magpakasal kayo kung gusto nyo. Pero ako based sa experience ko, ayoko na ng kasal. Pinasal ka, tapos ganun din. Swerte mo kung ang asawa mo ay napakatino, biyaya ng Diyos. Paano kung hindi? Yung apelido niya talaga yung nakaka-stress sa akin na hindi ko alam kung paano mabubura. Hindi ko naman pwedeng hindi gamitin. Alam niyo bakit? Kasi sabi ng gobyerno, pag hindi mo ginamit yan dahil nagpalit ka ng apelido, that's falsification of public documents. Sana daw, nung nagpakasal ako ay hindi ko pinalitan yung pangalan ko para yun pa rin yung gamitin ko. Kasi karapatan natin yun. Yung mga single dyan, makinig. Karapatan natin mga babae na i-maintain ang ating single name. Ang ganda pa naman ng apelido ko, pang hero. Kung single kayo at magpapakasal, go ahead. Kung gusto nyo yan, choice nyo yan eh. Pero ako, based sa experience ko, mas maigi pa sana hindi nyo na lang i-carry yung apelido ng asawa nyo. After all, kasal pa rin naman kayo. Legal pa rin naman. Nasa papel pa rin naman. So, dahil nalaman mo na sa mga isinyer ko sa'yo, yung mga katotohanan na nabanggit dun sa seminar, na 90% ay nagtataksil, 75% ay nagiging broken family ang mga OFW. Papayagan mo pa ba ang asawa mo na mag-OFW? O baka naman mas okay, dito nyo na lang pagtulungan dalawa ang buhay. Kung anong meron kayo ngayon, yun na lang yung pagyamanin nyo. Magsimula kayo sa maliit hanggang sa lumaki. Kung paano nyo pinaplano yung buhay nyo pag nasa abroad na mag-iipon kayo, dito nyo ipunin. Dito nyo disiplinahin yung mga sarili nyo sa gastos. Dito nyo sipagan yung sarili nyo na magtrabaho, mag-overtime or magtinda ng kung ano-ano para lumaki yung kita nyo. Kesa naman maghiwalay kayo. Pagtapos yung magsumpaan, maghihiwalay. Hindi ko kasi kaya, sa totoo lang ha. Pasensya na ha, tabi-tabi po. Hindi kasi kaya ng isip ko at puso ko yung katotohanan na yung asawa ko ay meron ng naging iba within dun sa marriage namin. So, i-bash nyo na ako. Kung gusto nyo akong i-bash, na sabihin sa akin ang arte ko or nagmamalinis ako. Pero yun po ang katotohanan. Dahil sa alam ko naman, sa mata ng Diyos, sa mata ko, sa konsensya ko, sa buong panahon na magkasama kami, hindi ako nagpatukso sa iba. So, I'm proud to say, nakasama ako sa 10%. And, nakakalungkot man sabihin, kasama kami sa 75%. Yung naging broken family. Pero, kasama naman ako sa mga survivor ng mga failed marriages. Woohoo! Congrats to me! Congrats sa akin! Ang galing-galing ko. Oo naman, no? May buhay kahit nahiwalay. Nang hindi mo kailangan sirain ang buhay mo. Wala akong bisyo. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang sarap maging single. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kung bakit? Kasi wala nagkokontrol sa'yo. Boss mo, sarili mo. Wala kang kaagaw sa kahit anong bagay. Sarili mo lang yan eh. Pag nalulungkot ka, call a friend. Mag-swimming kayo, mag-zumba, mag-volleyball, ganun. That's life. Minsan, yung ibang may asawa, stress pa kaysa sa akin. Sabi nga sa Bible, kung kaya mo naman na walang sex, huwag ka na mag-asawa. Kasi iba pag may asawa, responsibilidad yan eh. Tsaka syempre, 2 tao na kayo eh. So, ibig sabihin, unique tayo eh. Meron at meron kayong hindi pagkakaintindihan. Meron at meron kayong pag-aawayan. Pero kapag ikaw single, sarili mo lang kaaway mo. Wag mo awayan, best friend mo yan. Sarili mo yan, mahalin mo yan. Kaya talagang masarap ang magiging single. So yun lang, sana meron kayong natutunan kahit paano. At sana kung ang problema nyo ay kung papayagan nyo o hindi yung asawa nyo na mag-OFW, sana meron kayong napulot kahit paano na pagmumuni-munihan ba? Yung gagawing basihan ng desisyon nyo para hindi kayo magkamali sa huli.
Kasi yun nga, di ba, nasa huli ang pagsisisi. So, good luck sa'yo and God bless. Thank you sa mga nag-like, share, and follow.